So, mukhang magiging interesting mamaya, no? Yung gaganaping hearing dyan sa Senado. At syempre, pangungunahan niya no, ng legitimate, ng nag-iisa na Senate Blue Ribbon Committee. Well, yung nakaraan no? Yung June 4, peke yun no? Hindi talaga totoo yun. So ngayon, ito na yung totoo at talagang genuine no? Na investigation at hearing na gaganapin dyan sa Senado. Well, of course, ang legitimate no, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. And unfortunately, according to the latest information that we have, ay he is willing to inhibit no, bilang presiding officer. Kasi nga, idinawit siya no, nung 18 na ito na alaga ni na Mike Defensor at Baligod na sinasabing binigyan din daw ng maletang pera. So, yon. Well, of course, Senator Erwin Tulfo vehemently denied, no, na yung kwento na ito against him. Well, sana ay makadalo rin yung lahat ng resource persons, of course, sa unang-una, nasa listahan niyang 18 na yan. At pati na yung lahat ng personalidad no, na napangalanan na halata naman at alam naman natin na yung lahat ng personalidad na ito ay ako hindi kritiko no, ng mga Duterte ay hindi kabilang sa mga Duterte DDS group. So yon, walang question doon. So etong dati no, na hindi kabilang dyan sa DDS senators, si Loren Legarda at si Mark Villar, kabilang din yan no, sa listahan sa affidavit no, na ginawa ng 18 na ito. Pero nung tumawid bakod na sila, sumapi na sila no, diyan sa mga DDS senators, hindi na sila pinangalanan. So, ayos ba? Hindi mo naman kinakailangan mag-isip ng malalim at mag-analisa talaga. Common sense na lang na etong mga naratibo na ito na ginawa nila ay talagang gawa-gawa lang, no? Mga scripted lamang. Mga naratibo na kung saan gusto lang manira, mag-akusa sa mga tao, mga personalidad, na mga kritiko, na mga hindi kabilang sa grupo ng mga DDS. So, yun. So, hopefully, no, itong mga committee members, mga magtatanong, diyan sa 18 na yan, talagang maging smart sila. Okay? Huwag nilang hayaan na sasaluhin ni Marcoleta at ni Baligod yung mga sagot sa mga tanong na ipupukol nila diyan sa 18. Well, anyway, sila mismo yung 18 na ito mismo ang nagsabi na dineliver nila yung pera. So, ibig sabihin, meron silang konkreto at matibay na informasyon kung sino, saan, kailan, anong oras nila dineliver yung pera, yung maleta. Kasi sila mismo kumbaga, ikaw mismo yung pangunahing saksi, ikaw mismo yung pangunahing nakakaalam, ikaw mismo yung nag-deliver so bakit hahayaan ninyong saluhin ni Marcoleta at ni Baligod yung mga sagot, mga detalye na itatanong ninyo diyan sa 18 na yan. So diyan natin malalaman, no? Well, alam naman natin na talagang itong mga ito, mga akusasyon na ginawa nila, mga kwentong walang kwenta lang ito no? Pero syempre, gusto nating patunayan at makita no, yung patunay na itong mga ito ay bad narrative, no? Na gusto nilang ipangalandakan. At ano ba yung layunin nito? Well, sa July 6, no? Doon nagaganapin yung impeachment trial diyan sa Senado ni Sara Duterte.
So, itong ganitong mga kwento ay mga paraan nila ito, mga panlilinlang, upang sa ganon ay magkaroon kahit papano ng distraction sa gaganaping impeachment trial na yan. So, yun lang naman yun.